Naparito si Jesus hindi upang isadlak tayo, libakin at isadsad sa kadustaan dahil sa ating kasalanan. Siya'y naparito upang hanguin tayo sa ganitong kalalagayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nalalapit na ang panahon, iakyat si Jesus sa langit. Buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, sinabi nila, "Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila ilipulin, tulad ng ginawa ni Elias?" Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. "Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao." At nagpunta sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay opprobrium. Bagong salita. Pero bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kung kayo po ay first time na makapanood, makapakinig ng ating word of the day at nakita ninyo na makakatulong, kapakipakinabang, and worth sharing, please do so. And don't forget to like, follow, or subscribe sa atin pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos para everyday po kayong updated sa ating reflections na Word of the Day. And please, samahan niyo po ako sa ating misyon na pagiging media evangelizers at online missionaries sa pamamagitan ng pagsishare ng video ito sa inyo pong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media para sama-sama tayo magpalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ano ba yung salitang opprobrium? Dito sa ating gospel, para maunawaan natin bakit galit na galit itong mga alagad ni Jesus, si James and John sa mga Samaritans. Sa totoo lang, mayroong alitan, may hidwaan ang mga Hudyo at mga Samaritano. The Judeans, or the Jews, and the Samaritan people. Mahabang kwento po ito ng alitan. Parang tayo minsan, yung mga angkan sa angkan, pamilya sa pamilya, may mahabang kwento ng away, ng di pagkakasundo ng alitan. Just like the story of the Samaritans and the Jews. Bakit po? Noong ang Israel ay nasakop, King Sargon, ang mga Israelita ay dinala sa exile. And yung mga outsiders ay pinapasok nila sa Israel at lahat ng mga remnants, lahat ng mga natira, kasi lahat ng mga malalakas, masisigla, magagaling, walang sakit, ay in-exile, inalis, dinala sa ibang lugar. At ang natira sa Israel during that time ay kung sino yung mga mahihina, may sakit, may kapansanan, At ang nangyari, pinapasok nila yung mga outsiders, mga non-Israelites, mga non-Jews. At nagkaroon ng intermarriage. Mayroong mga palitan ng kultura, relihiyon, paniniwala. Kaya nga, yung kanilang dugo, yung kanilang pananampalataya ay nabahira ng ibang pananampalataya. Nabahira ng ibang dugo, na ibang lahi. Kumbaga sila na yung mga impure, mga hindi puro. Kaya nga, nung bumalik sa exile, sa pagkakatapon yung mga Israelites, they considered those people na naiwan sa Israel as impure and they were called Samaritans. At itong mga tao sa Judea, sila ay tinatawag ng mga Hudyo, they consider themselves the pure ones. Mahabang alitan ito. Mahabang away at di pagkakasundo.
Kaya nga, ito yung background dito sa ating gospel. And Jesus was convinced that he has to go to Jerusalem. Kaya nga ayaw payagan, no? Ayaw payagan ng mga Samaritans na si Jesus ay dumaan sa Samaria, knowing na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay papunta sa Jerusalem. Kaya galit na galit itong si Santiago at si Juan. Sabi niya, pabagsakan natin ng apoy, no? Para masunog ang mga taong ito. Imagine that rage, that anger. Pero sabi ng Panginoon, naparito ako hindi upang magparusa para hindi sila ilugmok sa kadustaan, kundi para sila'y tubusin, iligtas. And this is what opprobrium is all about. The word opprobrium is about kadustaan. Yung bang nagkamali ka na, nagkasala ka na, yayapakan ka pa, aalimurain ka pa. Ito yung kadustaan, no? Ito yung ida-down ka pa, ipapahiya ka pa, no? Ito yung kahiya-hiya na kalagayan natin. Sa ating pagiging makasalanan, we experience that, yung ating pagiging dusta. Mga kapatid, naparito si Jesus, hindi upang tayo ay parusahan, hindi upang tayo ay alimurain o ilugmok sa kadustaan, hindi para libakin, kundi para tubusin. Sometimes it is easy for us to condemn other people. Kapag nagkamali ang isang tao, ang bilis-bilis nating humusga, ang bilis-bilis nating magparusa, agad meron tayong gustong gawin against the person. Lalong-lalo na kung tayo yung nasaktan, tayo nagawa ng mali, it is very easy for us to condemn other people. At minsan, sa ating salita, sa ating gawa, idinadown natin sila ng husto. Sila na yung nagkamali, masyado pa nating ipinapamukha, ipinapahiya, inilulugmok sa kadustaan, nililibak. Mga kapatid, this is not a Christian way. That is not the way of Jesus. Yung magpahiya, yung manlibak, that opprobrium. No. Naparito si Jesus upang tubusin tayo, hanguin tayo, iangat tayo doon sa kahihiyang yon, doon sa kadustaang yon, doon sa kalibakan na yon. Mga kapatid, that's why in the Gospel of Luke, he mentioned several times, pinupuri niya ang mga Samaritans because of their goodness, because of their kindness, just like the parable of the Good Samaritan. Tayo ay inaanyayahan ng ating ebanghelyo, mga kapatid, na huwag maging padalos-dalos sa paghusga, sa pagkondena, sa pagparusa. Wala tayo ng karapatan. Kung si Jesus hindi naging mapagparusa, hindi nang aalimura, hindi nang dadown, hindi nang papahiya, lalong-lalo na ng makasalanang nagnanais, no, na magbagong buhay, tayo rin walang karapatan. Jesus came to save us, para tubusin tayo at hanguin tayo sa kahihiyan, sa kadustaan, hindi para libakin, kundi para tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig na wagas sa bawat isa sa amin. Salamat dahil naparito ang iyong anak na iyong isinugo, hindi upang ipahamak kami, hindi upang ilugmo kami sa kadustaan, hindi upang libakin kami, kundi upang tubusin at baguhin kami. Maraming salamat sa pag-asang kaloob mo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.